Madilim pa lamang ang kalangitan nang marinig ang mahinang tunog ng alarm clock sa maliit na bahay ni Mang Nestor. 3:00 pa lamang ng madaling araw, ngunit kailangan na niyang bumangon. Dahan-dahan niyang pinatay ang alarm upang hindi magising agad ang kanyang pamilya. Tahimik siyang umupo sa gilid ng lumang higaan habang hinihimas ang masakit niyang likod. Pagod na ang kanyang katawan at ramdam niya ang kirot sa dibdib tuwing inuubo siya, ngunit wala siyang choice. Kailangan niyang bumiyahe. Sa isang sulok ng bahay, nakita niya ang kanyang asawang si Lina na mahimbing pang natutulog habang yakap ang bunso nilang si Ella. Ang panganay naman nilang si Marco ay nakahiga sa sahig katabi ang mga notebook at lapis na ginamit sa pag-aaral hanggang hating gabi. Tahimik na napangiti si Mang Nestor habang inaayos ang kumot ng anak. "Pagbutihin mo, anak!" Mahina niyang bulong. "Ayokong maranasan mo ang hirap na dinaranas ko." Tahimik siyang nagtimpla ng kape sa maliit nilang kusina. Isang kutsaritang asukal, kaunting kape at maraming tubig upang magkasya hanggang kinabukasan. Habang umiinom siya, biglang nagising si Lina. "Nestor!" Mahinang tawag nito habang inaayos ang buhok. "Hindi ka pa rin nawawala ang ubo mo." Ngumiti lamang si Mang Nestor kahit halatang hirap na siya. "Ayos lang to," sagot niya agad. Ngunit alam ni Lina na hindi iyon totoo. Lumapit ito at marahang hinawakan ang kanyang kamay. "Magpahinga ka naman kahit isang araw." Tahimik siyang napangiti at tumingin sa natutulog nilang mga anak. "Kapag nagpahinga ako, sino ang kikita?" Natahimik si Lina dahil pareho nilang alam ang katotohanan. Kapag hindi bumiyahe si Mang Nestor, walang pambayad ng upa, walang pambaon ang mga bata, at minsan wala ring pagkain. Paglabas niya ng bahay, malamig pa ang hangin ng madaling araw habang naglalakad siya papunta sa kanyang lumang jeep na nakaparada malapit sa terminal. Kupas na ang pintura nito at may kalawang na ang gilid. Minsan ay kailangan pa niyang sipain ang makina bago tuluyang umandar, ngunit para kay Mang Nestor, hindi iyon simpleng sasakyan. Iyon ang bumubuhay sa kanilang pamilya. Marahan niyang hinawakan ang manibela at napabuntong hininga. "Please lang, kaya pa natin ngayon." Makalipas ang ilang segundo ay umandar din ang jeep at nagsimula na naman ang panibagong araw ng pakikipaglaban niya sa buhay. "Kubaw! Kubaw! Sakay na!" Malakas niyang sigaw habang unti-unting napupuno ng pasahero ang jeep. May estudyanteng puyat, tindera ng gulay, construction worker na halatang hindi pa nakakakain, at mga empleyado nga nagmamadali sa trabaho. Habang nagmamaneho siya, tahimik niyang pinagmamasdan ang bawat mukha. Sa dami ng taon niyang pasada, natutunan niyang lahat ng sumasakay sa jeep ay may kanya-kanyang laban sa buhay. Pagsikat ng araw ay nagsimula na ang matinding init. Dumikit ang pawis sa kanyang kupas na polo habang masakit na ang kanyang likod sa kakaupo at kakapak sa silinyador. Ngunit tuloy pa rin siya. "Kailangan!" Maya-maya, may sumakay na matandang babae. "Manong, pasensya na, kulang po pera ko." Napatingin si Mang Nestor sa nanginginig nitong kamay at sa mabigat na bag na dala-dala nito. Ngumiti lamang siya. "Sige na po, Nay, ingat kayo." "Salamat, iho." Sagot ng matanda bago bumaba. Pagkaalis nito, tahimik na napabuntong hininga si Mang Nestor habang tinitingnan ang maliit niyang lalagyan ng barya. Kaunti pa lamang ang kinikita niya, at kalahati niyon ay mapupunta agad sa gasolina at boundary. Bandang tanghali, habang nakahinto siya sa traffic light, may nakita siyang batang kalye na nakatitig sa baon niyang tinapay. Payat na payat ito at halatang gutom. Tahimik niya itong tinawag. "Iho!" Dahan-dahang lumapit ang bata. "Inyo na po ba yan?" Tumango si Mang Nestor.
Kainin mo na! Nagulat ang bata. Eh kayo po? Ngumiti siya kahit kumakalam na rin ang kanyang sikmura. Ayos lang ako! Hindi alam ng bata na iyon na pala ang una at huli niyang pagkain para sa buong araw. Pagsapit ng hapon ay lalo pang bumigat ang trapiko. Sunod-sunod ang busina, mausok ang paligid at pakiramdam ni Mang Nestor ay bibigay na ang kanyang katawan. Bigla siyang napahawak sa dibdib habang inuubo. Manong, okay lang kayo? Tanong ng isang pasahero. Tumango agad siya kahit nahihilo na. Oo, okay lang. Ngunit ang totoo, ilang araw na siyang nilalagnat. Ayaw lamang niyang sabihin sa pamilya niya dahil alam niyang mag-aalala ang mga ito. Habang nagpapatuloy ang biyahe, napatingin siya sa isang mamahaling kotse sa tabi nila. Sa loob nito ay may batang masayang kumakain ng fried chicken habang nanonood sa tablet. Saglit siyang natahimik. Naalala niya ang anak niyang si Ella na minsang humiling lamang ng simpleng handa para sa kanyang kaarawan. Tay, pwede po ba akong mag-Jollibee? Masaya nitong tanong noon. Ngunit hindi niya agad nasagot dahil alam niyang kulang ang pera nila. Napahigpit ang hawak niya sa manibela. Pag-iipunan ko, anak! Bulong niya sa sarili. Pagsapit ng gabi ay saka lamang siya nakauwi. Basang-basa siya ng ulan habang dahan-dahang binubuksan ang pinto ng kanilang bahay. Ngunit pagpasok niya, Tay! Masayang tumakbo si Ella at mahigpit siyang niyakap kahit basa ang kanyang damit. Biglang parang nawala ang lahat ng pagod niya. Kumain ka na po ba? Tanong ng bata. Ngumiti siya agad. Oo. Ngunit alam ni Lina na nagsisinungaling siya dahil kilala niya ang asawa niya. Kapag kaunti lang ang kinita nito, inuuna nitong bumili ng bigas kaysa pagkain para sa sarili. Habang naghahapunan sila ng simpleng tuyo at mainit na kanin, inilabas ni Marco ang kanyang report card. Pa, mahina nitong sabi. Top isa po ako. Parang biglang lumiwanag ang mukha ni Mang Nestor. Talaga? Tumango si Marco habang nakangiti. Para po sa inyo to. Hindi agad nakapagsalita si Mang Nestor. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Lahat ng pagod, puyat at sakripisyo niya sa kalsada ay tila naging magaan sa sandaling iyon. Mahigpit niyang niyakap ang anak. Anak! Ikaw ang pangarap ko. Kinagabihan, habang tulog na ang lahat, mag-isang nakaupo si Mang Nestor sa labas ng bahay, habang pinagmamasdan ang kanyang lumang jeep sa ilalim ng poste ng ilaw. Kupas na ito, luma na, at halos bumigay na rin, tulad niya. Ngunit patuloy pa rin itong lumalaban araw-araw. Dahan-dahan siyang napangiti, habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Dahil kahit mahirap ang buhay, kahit minsan ay kulang ang pagkain at halos maubos siya araw-araw sa kalsada, alam niyang may dahilan ang bawat pagod niya. At iyon ay ang makita ang pamilya niyang unti-unting umaangat sa buhay. Dahil minsan, ang pinakamalalaking bayani ay hindi nakikita sa telebisyon. Minsan, makikita mo sila sa ilalim ng init ng araw, tahimik na nagmamaneho ng lumang jeep, handang ubusin ang sarili, maitaguyod lamang ang mga taong mahal nila.